Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ang unang pag-uusapan natin, mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol sa DPWH leak. Ito mga kabunyog, lumabas itong DPWH leaks na ito sa Bilyonaryo News Channel. Dito makikita na noong 2020, ayon sa hawak ng mga dokumento ng Bilyonaryo News Channel, noong 2020, si Sara Duterte, si Pulong Duterte, kahit si Harry Roque na noon ay spokesperson, may kanya-kanya silang sinubmit sa DBM para mailagay sa NEP. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yuse Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte /RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA pero completion na ang nakalagay dito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinsika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Kumbaga, ang makikita talaga natin dito, itong mga anak ni Duterte, si Sara, si Pulong, at kahit yung kanyang yung kanyang spokesperson na si Roque, kanya-kanyang padala, kanya-kanyang submit, wish list ang tawag, doon sa DBM. Pinadala doon sa DBM para ilagay sa piniprepare na NEP. Ganun yung ginagawa nila. Kaya yung mga nagsasabi na sila Sara Duterte ay walang insertions ngayon sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Kasi syempre, hindi na nila panahon. At saka, nung panahong hindi pa sila nag-aaway ang Duterte at Marcos noong mga 2023. Sa 2023 budget, maraming insertions doon. Si Sara Duterte kasi nilalambing niya lang sila Romualdez, nilalambing niya si PBBM, yun. Binigyan siya ng 2.3 billion na budget. Binigyan siya ng 500 million na confidential funds. Binigyan siya ng sa OBP yan. Mayroon pang 150 million confidential funds sa DepEd. Yun yung mga insertions ni Sara. Kaya yung mga nagsasabing si Sara Duterte ay walang insertions, ngayon na lang yan na 2024, 25, 26. Dahil 2023, 2024 at 2025 budget. At ngayong 26, yung budget niya talagang eksakto lang. Parang katulad lang ni Lenny. Kasi wala na siyang Pero nung panahong presidente si Digong,
Ang dami nilang ini-insert sa NEP pa lang, ang dami na nilang sinisingit. At ito na yung na-reveal dito sa tinatawag na DPWH leaks. Dito, mayroon umanong 1 billion. Mayor pa nun si Sara Duterte 2020. Mayor siya ng Davao City, pero nagpalagay siya sa NEP ng 1 billion para sa Davao City. At yun, ayon sa Billionaire News Channel, ano yun? Ano daw yun? Si Sara Duterte, mayor noon ng Davao, 16 line items. 16 line items, lahat halos dito, ito, road projects. Sa Davao City ito. Isa lang yung hindi sa Davao, yung 15 sa Davao City. Kaya yung sinasabing hindi mahilig sila Duterte, sila Sara Duterte sa insertion, sinong nagsabi? Ang hiling nila sa insertion, sa katunayan ito, hindi pa nga ito sa Kongreso, dun pa lang sa NEP Siyempre, presidente yung ama. Di ang lakas ng loob nilang magpadala ng kanilang wish list sa DBM noon. 1 billion kay Sara Duterte, 16 line items, lahat road projects, 15 na road projects. Lahat sa Davao City. Si Pulong naman, mayroon ding 16 line items, 764 million. At si Roque, may dalawang tig 2 million. Kay Roque yan spokesperson siya noon. Ang tawag dyan, mga insertions nila Pulong, nila Sara, at saka ni Roque nung 2020. Ang pinag-uusapan natin, taong 2020, presidente niyan si Digong. Pero nung ito yung sinubmit sa NEP. Ito yung sinubmit sa NEP ay sa DBM para ilagay sa NEP. Pero pagdating sa Kongreso, mayroon pa ring insertion sila Pulong. Mula 2019 to 2022, ayon kay sa yumaong dating DPWH Undersecretary Cabral, kinumpirma niya yan. 51 billion ang budget ni Pulong. Kinumpirma rin niya ni Pulong Duterte. Inamin niya rin yan. Sabi ang depensa lang ni Pulong, wala namang problema doon. Lahat naman yun na-implement ng maayos. Pero kinumpirma nila na mayroon ngang ganun, 51 billion pesos. Kaya itong sinasabi dito na insertion ay na ni Pulong na sa DPWH leaks na hawak ng Billionaire News Channel na 16 line items na worth 764 million. Kumbaga ang style ganito, ang nagpe-prepare ng budget DBM. Doon pa lang naglalagay na sila Pulong, sila Sara, sila Baste, sila Roque, naglalagay, pinapasingit na sa NEP pa lang. Pagdating sa Kamara, insertions na naman. Pagdating sa BICAM, insertions na naman. Kaya yung insertions, hindi lang naman panahon ngayon ni PBB. Panahon pa lang ng Duterte, ang dami ng insertions. Sa NEP pa lang. Lalo na sa Kongreso, lalo na sa BICAM. Yan ang malinaw. At hindi totoo na ngayon lang yan. Pinapakita dito sa in-expose ng Billionaire News Channel, panahon pa ito ni Duterte. 2020, ganyan na. Kaya yung nangyari sa panahon ni Marcos, nagtuloy-tuloy lang ang kalakaran na sinimulan sa panahon ni Duterte. Kaya lang, siyempre, sa panahon ni Marcos, lalo na nag-away na yung Marcos at Duterte, hindi na makabilo yung mga Duterte. Hindi na sila nabibigyan ng oportunidad ng mga insertions. Yan yung sinasabi ng supporters nila, na walang insertion si Sara. Ngayon na lang yan. Pero nung panahong presidente si Digong, mayor pa nga lang siya, mayor pa lang siya niya nagpapadala na siya ng lista sa DBM. Ito yung pinatunayan dito sa tinatawag na DPWH leaks. Kaya matindi to, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na si Sara na ang iupo kasi hindi daw mahilig yan sila Duterte sa insertions. Malinis daw sila Duterte. Sino may sabi sa inyo? Ito na nga ito na lumabas, DPWH leaks. Kaya hindi talaga pwedeng ang investigasyon ng mga insertions, ang investigasyon ng mga anomalya ay 2022 lang to 2025. Hindi pwede. Kasi kahit panahon ni Duterte, yung insertions, yung mga flood control na yan, yung mga kickbacks na yan, grabe rin yan panahon ni Duterte. Kaya dapat, imbestigahan din yun. Imbestigahan. At ito nga, tama si dating Senador Sonny Trillanes,
Bakit kasi yung ICI, hindi iniimbestigahan si Pulong, hindi iniimbestigahan si Bongo? Kaya nga medyo napiko na si Trillanes eh. Sabi ni Trillanes, pasara na lang yung ICI talaga na yan. Magsara na lang kayo. Hindi nyo iniimbestigahan si Pulong. Hindi nyo iniimbestigahan si Bongo. Anong silbi nyo? Kaya ano talaga ito mga kabunyog, mga kababayan. Tayo naman dito, ah, hindi naman natin sinasabing sila Bongo lang ang imbestigahan o sila Pulong. Ang sabi natin, kahit yung mga miyembro ng gabinete ni PBBM na nasasangkot sa mga anomalyang ito, imbestigahan din. Kaya nga managot ang lahat ng sangkot. Hindi naman tayo bias eh. So, dito lang ang pinapakita natin, yung mga nagsasabi na walang insertion sila Sara, sila Pulong, hindi totoo yan. Ito yung pinapakita sa tinatawag na DPWH leak. Taong 2020 lang yan. 1 billion ang pinasingit ni Sara sa DBM habang ginagawa yung NEP. Mga project sa Davao City kasi mayor siya noon. Mayura siya noon. Si Pulong mayroon din 764 million. 16 din na line item projects yun. Pero yung total ni Pulong mula 2019 to 2022 ayon sa records ng DPW, 51 billion. Yun, ganun sila. Eh paano nyo masasabing hindi sanay ang mga Duterte sa insertions? Nagpapatawa na naman itong mga DDS. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.